Sa loob ng isang malaki at malawak na basketball court ay hindi magkamayaw ang hiyawan ng mga manonood. Kasing init kasi ng bagong lutong lugaw ang laro ng dalawang team na mortal na magkalaban sa basketball, ang Team Bagsik at Team Angas. Ang Team Angas ay kinabibilangan ng mga mayayabang at mapopormang tagabayan na sina Marlon, Chiron, Jason, Revo at Ayi. Ang Team Bagsik naman ay pinangungunahan ng mga kalmadong taga-baryo na sina Samuel, Piwi, Makmak, Dave at si Yoshi. Bawat makahawak ng bola ay tila hindi na ito gustong bitawan. Bawat isa sa magkabilang team ay nag-aapoy ang damdamin. May kikil ang bawat tira. Ngunit matapos ang mainit na pag-aagawan nila ng bola, sa huli ay bumagsak ang maangas na grupo nila Marlon. Sa isang sulok naman ng court ay naroon at tahimik na nagmatsyag sa laro ang dalagang si Mariela. Isa lang ang sinusundan ng mga mata niya, ang binatang laging itinatanghal na Mr. MVP. Nagpupuyos ang kalooban ng lahat ng miyembro ng Team Angas dahil sa tinamong pagkatalo. Ani Chiron, may huling laban pa silang pagkaharapan. 1-1 ang standing kaya may pag-asa pa sila sa huling pagtatapat sa Game 3. Gumitna si Revo at nagbigay ng maduming suhestyon. Kailangan daw nilang manalo sa kahit na anong paraan. Sinang-ayunan naman siya ni Jason. Sanay ang team nila sa maruming laban. Tanging si Ayi lang ang hindi sang-ayon, pero wala siyang boses para pigilan ang mga kasama sa masamang plano na gustong buuin ng mga ito. Palibhasa ay nabibilang sa mga may kayang pamilya sa bayan ang bawat miyembro ng Team Angas, kaya naman hindi sila papayag na maging talunan, lalo na at mga taga-baryo lang daw ang kalaban nila sa Game of 3. Ngayon lang nagkatapat ang mga team nila na parehong magaling sa kani-kanilang lugar at hindi nila matatanggap na sila ang babagsak sa finals. Sa pagpupulong naman ng Team Bagsik, pinaalala ni Samuel sa kanyang mga kagrupo na panatilihin ang pagiging kalmado sa court. Kalmado na determinado sa laban. Hindi kailangan na makita ng lahat ang nag-aalab nilang pagnanais na magtagumpay. Mas mabuti kung maiparamdam nila ito sa kanila sa mismong laban. Wala namang kumontra kay Samuel, ani Piwi, nasisiguro niyang may gagawin na hindi ka nais-nais ang Team Angas para makuha ang panalo. Sabi naman ni Makmak, wala silang dapat ipag-alala dahil alam nila ang kakayahan ng bawat isa para magbagi. Napahinga ng malalim si Dave. Hindi raw nila pwedeng pairalin ang lihim ng lahi nila. Kailangan nilang manatiling patas kahit anong mangyari. Dugtong na si Yoshi. Wala naman talaga silang dapat na ipag-alala dahil lahat sila ay sadyang magagaling pagdating sa bola. Lingid sa dalawang team, naghahanda rin si Mariela para sa pagtatapat sa finals. Nililinis niya ang kanyang punyal na minana pa sa ama niyang si Mang Kadyo, isang aswang hunter. Mula pa man nang mamatay ang ama sa kamay din ng isang aswang, ay pinili na niyang tularan ang pagiging aswang hunter nito. Sinanay niya ang sarili sa mga kaalamang natutunan mula sa kanyang tatay Kadyo. Bukod doon, ay nagsagawa rin siya ng mga pagsasaliksik tungkol sa kalakasan at kahinaan ng mga aswang. Sa loob ng maraming taon ay naging sentro ng buhay niya ang paghahanap ng mga aswang at pagpaparusa sa kanila. Para sa kanya, ang kasalanan ng isang aswang ay kasalanan din ng lahat ng kalahi nito. Kaya naman wala siyang pinaliligtas sa kanila. Walang pinapatawad ang talim ng kanyang punyal. Habang naglalakad pa uwi, ay biglang sumulpot sa daraanan ni Samuel si Mariela. Naramdaman agad ng binata ang masama nitong tangka sa kanya, pero hindi niya ipinahalata. Tinanong niya ang dalaga kung sino ito at anong kailangan nito sa kanya. Humakbang si Mariela palapit sa binata bago sinagot ang tanong nito. Anya, isa siyang aswang hunter at Mariela ang pangalan niya. Ang huling pangalan na maririnig daw nito. Sabay taas ng dalaga sa hawak na punyal. Itatarak na lang niya ito sa binata ng isang humahagibis na truck na nawalan ng preno ang sasalpok sa kanya. Mabuti na lang at naging mabilis ang kilos ni Samuel. Nahila niya si Mariela.
Naiwasan ang sana ay malagim na aksidente. Bumagsak sila sa kalsada na nakapatong ang dalaga sa binata. Nang mapagtanto ito, ay agad tumayo si Mariela. Nagmamadaling dinampot ang punyal. Sa pagdampot niya nito, pag-angat ng mukha niya ay nakita niya ang iba pang miyembro ng Team Bagsik na nandoon na rin, nakapalibot at mga nakatingin sa kanya. Sa isip ni Mariela, hindi ito magandang pagkakataon, kaya naman mabilis na siyang tumalilis at tinakasan ang senaryong iyon. Hindi makatulog si Mariela, hindi kasi maalis sa isip niya ang mga nangyari, ang muntik na niyang aksidente, ang kabiguan niyang mapatay ang aswang na yon, at ang mismong mukha nito. Parang may ibang damdamin ang sumingit sa puso niyang matagal nang inaalipin ng pagkamuhi sa mga aswang. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun. Nagpabiling-biling siya sa higaan. Ganoon din si Samuel, kahit pinagtangkaan ng dalaga ang buhay niya, ay hindi niya makuhang magalit dito. Tila ba may kung anong mahika ang maamong mukha nito na nagpapalambot sa kanyang puso. Hindi niya maunawaan ang estrangherong damdaming iyon na nagsimulang magpagulo sa isip niya. Habang nagwa-warm up ang Team Bagsik para sa kanilang laban, sinabi ni Peewee na ang pagsulpot ng aswang hunter ay posibleng pakana ng Team Angas. Hindi naman naniwala roon si Makmak dahil wala naman nakakaalam na sila ay mula sa lahi ng mga aswang. Ang suspetya ni si Yoshi, ang aswang hunter, ay matagal nang nagmamatsyag sa kanila at baka plano talaga nito na isa-isahin sila. Ani Dave, sa nakita niyang tingin ni Samuel sa binibining aswang hunter, ay mukhang gusto na nitong magka-half-life. Napangiti lang si Samuel. Lumapit sa kanya si Makmak at ipinaalala na ang paglalaro nila ng basketball ay bahagi lang ng pagpapalakas nila ng pwersa bilang koponan ng mga aswang. Walang dapat na mangibabaw o manaig maski ang pag-ibig. Nagsimula na ang laban. Tulad ng inaasahan ay hindi naglaro ng patas ang Team Angas. Ilang beses na niko si Marlon habang sina Jason at Revo ay parehas na foul. Si Chiro naman ay nangahawak at si Ai ay nakisama na rin sa mga kagrupo at nambalya. Hindi naging madali ang laban para sa Team Bagsik dahil ang committee ay mas pumapabor sa kalabang koponan at ang referee ay hindi rin naghahatol ng tama. Kahit walang foul, pag nadikit ang kalaban, hinahatulan ng foul. Pag umangal ang player ng Team Bagsik ay tinitechnical agad. Binulungan ni Makmak si Samuel kung gusto raw ng mga kalaban ang hindi patas na laro, pues ibibigay nila rito ang laro na hindi pa nila nararanasan sa tanang buhay nila. Sa kagustuhan na mapagwagian ang laban ay ginamit na ng Team Bagsik ang kakayahan ng isang aswang, ang bilis at liksi sa pagkilos. Kaya naman namangha hindi lang ang mga manonood kundi maging ang mga kalaban sa ipinakita nilang galing. Sunod-sunod na 3 points, hindi na nakaporma ang Team Angas. Hindi matanggap ang pagkatalo, kaya naman matapos ang laro ay kinorner ni Marlon si Samuel at nagbanta na hindi pa yon ang huli nilang pagharap. Si Mariela naman na nasa isang tabi ay hindi naiwasang hindi humanga sa nakitang kagalingan ni Samuel sa basketball. Ito na naman ang itinanghal na MVP habang si Makmak naman ang best player. Nagbunyi ang Team Bagsik, plano nilang mag-celebrate, ngunit habang pauwi ay hinarang sila ng Team Angas sa madilim at hindi mataong kalye na iyon. Ani Marlon, hindi man daw sila ang nanalo sa dulo ay sisiguraduhin naman nila na sa pagkakataong iyon ay luluhod ang mga ito sa kanila. Gusto na sanang sakmali ni Makmak si Marlon, subalit pinigilan siya ni Samuel. Sinabihan ng binata ang kalabang team na umalis na sila hanggat may pagkakataon pa. Bago pa man mahuli ang lahat, ang sinabing iyon ni Samuel ay pinagtawanan lang ng Team Angas. Sa halip na umatras ay nagbigay ng hudyat si Marlon sa mga kasama para sugurin ang Team Bagsik. Nagsimula na ngang muli ang laban sa labas ng basketball court. Ang maangas na team ay nagulantang sa kakatuwang lakas na ipinakita sa kanila ng Team Bagsik. Huli na nang malaman nila na ang mga ito
ay may pangil at matatalas na kuko. Gustuhin man nilang tumakbo ay hindi na nila magawa. Wala na silang pagkakataon pang makatakas. Maiisahan na sana ni Marlon si Samuel sa likod nang bigla namang sumulpot mula rin sa likuran si Mariela at mabilis nitong itinarak ang punyal kay Marlon. Kaya naman ang patalim na iuunday sana nito kay Samuel ay nabitawan kasabay ng pagbagsak niya sa semento. Gulat na napatingin si Samuel kay Mariela. Anang dalaga, quits na sila. Kung nailigtas nito ang buhay niya sa aksidente, ay iniligtas naman niya ang buhay nito sa kamay ng kaaway. Ang mga walang buhay na katawan ng Team Angas ay tinangay ng Team Bagsik patungo sa kanilang baryo. Nang gabi ring iyon ay ipinagdiwang nila ang tagumpay sa basketball at tagumpay laban sa mga angas na manlalaro. Mismong ang katawang lupa ng mga ito ang ginawa nilang pulutan sa selebrasyong iyon, habang si Mariela ay hinayaan nilang maging bisita ni Samuel. Habang nag-uusap ang dalawa sa di kalayuan ay nakatingin si Makmak. Anito, wala siyang tiwala sa aswang hunter. Baka pinapasakay lang sila nito at saka sila aatakihin kapag nakuha na nito ang tiwala nilang lahat. Napatingin din sa mga ito si Peewee at sinabi, kung ganun, dapat nilang matyagan ang bawat kilos nito. Lingid sa kanila ay tila nakalimutan na nga ni Mariela ang pagkamuhi sa lahi ng mga aswang dahil ang puso niya ay kasalukuyang pinaghaharian ng pag-ibig. Si Samuel man ay walang ibang nais makita ngayon at pagtuunan ng atensyon kundi ang tanging dalagang nakabihag sa kanyang damdamin.